Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, unang mensahe po ninyo ay choose wisely. Ayan, be discerning. You don't have to keep everything in your net, okay? So, kailangan ninyong mamili. Kailangan ninyong pag-isipan mabuti before you make a decision dito. Kailangan ninyong pag-nilay-nilayan ito, pag-isipan mabuti, okay? Before you jump into a decision. So, we have self-care. Drowning doesn't always require water. Ayan. So, alagaan ninyong inyong sarili. This is a very important reminder para sa iyo, Libra, kasi maaaring nanineglect na ninyo ang inyong well-being, nanineglect na ninyo ang inyong katawan, ang inyong health, no? Kaya, panawagan ito sa inyo. It's about time na for you to take a breather at alagaan ang inyong sarili. We have meditate. Make some quiet time in the still air. Ayan. So, mag-meditate kayo, magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo. Alright? So, kailangan ninyo sa ngayon. Ito, parte yan, or isang ingredient yan para sa inyong pag-self-care, pag-aalaga sa inyong sarili. Mag-meditate kayo kasi that will make you grounded. Okay? And centered. We have flow. Let your worries drift away. Okay? And be in the flow with life. Okay? Sumabay kayo sa agos ng buhay. Libra, mas magandang sumasabay sa agos ng buhay kesa doon sa kumukontra tayo or nagpipilit, no? Or pinagpipilitan natin kung ano yung mga gusto natin, mga desires natin. Okay? So, let your worries drift away. Ialay nyo na lang yan sa Panginoon. Lift it all up to God. Okay? What else? For Libra, we have proposal. Ayan, for some of you, maaaring merong ikakasal sa inyo or baka meron ditong kung hindi kayo yung magpo-propose, baka kayo yung pagpo-proposean, it's either romantic, proposal ito, or baka business proposal ang maaring maganap dito, Libra. Celebrations, ayan, isa na itong celebrate, diba? This is worth celebrating yung proposal na yan, whether that is romantic or business. Maaari din na meron kayong mga exciting events, na paparating at yan ang something na isi-celebrate din ninyo. Maybe there is also mga okasyon, birthdays, anniversary, achievements, mga accomplishments, mga ganon. What else? We have key. New beginnings, directions, and adventures await for those ready to let go of the past. So, merong mga new beginnings, new directions, and new adventures dito na maaaring maganap, sa buhay ninyo, Libra. Maaaring sa iba't ibang parte ito ng buhay ninyo, Yung new beginning na to could be this partnership, Whether that is in business or whether that is in romantic, it doesn't matter. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Libra. We have number 51, stars in the sky, limitless possibility. Okay? So, mayroong mga posibilidad dito, possibilities and opportunities, na kakatok sa buhay ninyo, and this is limitless. Wala itong hanggang, walang yung anything is possible, kumbaga, depende sa inyong sitwasyon, but meron ditong unlimited, kumbaga, na oportunidad and posibilidad. Kaya be open to that, we have number 43, overflow, overwhelm, and plenty. Alright? So, this could be opportunities, maaring mga oportunidad talaga ito na siguro sabay-sabay dadating, as in marami, in various areas of life, maaring dadating ng sama-sama, sabay-sabay, and maaring ma-overwhelm talaga kayo rito, Kumbaga, merong overflowing of blessings that might come your way. Joyful muse, inspiration, ayan. So, magiging inspirado talaga kayo, you are loaded with inspiration, Libra, at maaring ito ay link sa
siguro marami ding bayaya na talagang dumadating na sa inyo Libra, kaya mas lalo kayo na-inspire, mas lalo kayong nagsisipag, mas lalo kayong namomotivate, no? So good luck sa iyo. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Libra. We have your commitment is being tested dito, no? So, maaaring related dito sa proposal, pwede rin naman na hindi. So, regardless kung anong klaseng commitment ito, maaaring sa business partnership na yan, or baka sa relationship ninyo with your person or kaibigan, no? Your commitment will be, tested sa ngayon. Kaya depende so kung gaano kayo ka-loyal or ka-committed doon sa tao or sa relationship, anumang klaseng relationship ang meron kayo, maaaring yan ay merong mga challenges, no, na mararanasan kayo. The end of a tough cycle approaches. Ayan. So, parang ito na yung matatapos na siguro kung ano man ang mga problema, kung meron man kayo mga challenging situations na pinagdadaanan in the past, at maaaring hanggang ngayon, meron pang ganon. So, this is a message para sa iyo na parang giving you a heads up na malapit na tong matapos, no? Malapit na matapos ang problema ninyo. Malapit na ninyong masilip, no, kung ano man yung liwanag, kumbaga ng sitwasyon ninyo, yung namumroblema kayo. What else? We have don't let your past hold you back. Okay? Huwag mong hayaan, alright? Na yung nakaraan ninyo, yun ang mag-hold back pa sa inyo. Kasi dapat, kung anong nakaraan na, it's already in the past, no? Kailangan nandoon na yon, it's behind you na dapat. Kaya, wag na ninyong hayaan na makontrol pa kayo nito or ma-impluwensyahan pa kayo nito sa ngayon. Okay? You should always, ang tawag dito, kailangan, yung pang, iiwanan nyo na yan, no? Behind you na dapat kung ano man ang inyong mga nakaraan. Bitbitin nyo na lang yung lessons ninyo na natutunan ninyo sa sitwasyon sa inyong nakaraan, yung wisdom na yan, yun ang bitbitin ninyo towards sa buhay ninyo sa ngayon. Pero hindi na kailangan na yung mga desisyon ninyo ngayon, impluwensyado pa rin ang inyong nakaraan, hindi ba? Kaya kasi hindi kayo makakaalagwa ng freely or hindi kayo makakapag-move on, no? Ng 100% focus na kayo sa ngayon, 'di ba? Kung lagi pa rin kayo naka-attach doon sa inyong past. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.